Kim Pao, bet going bida sa Crash Landing on You. Pinoy version ni na Yoon Bin and So Ye-jin. Son Ye-jin. Son Ye-jin, oh. Sa Son kasalan Ye-jin. din daw, mauuwi ang relasyon. Of course, very hopeful ang mga Kim Pao fans na kahit naman sino, di ba, kahit naman sinong relasyon, talagang bet na mauwi sa kasalan. Pero yun nga, napanood mo ba ang Crash Landing on You? Nung pandemic? Hindi. Ano walang background sa ano? Hindi ko siya napanood. Korean. Napanood ka lang Okay. sa per piece doon sa YouTube at saka sa YouTube at saka sa mga social media lang. Pero yung buo niyan hindi. Di ba inano nga yan, ginawa ng parody ni Alex Gonzaga. Yes. Diba? Yun. Pero kahapon nga, napag-usapan kasi natin yung nag-trending Sem-sem. Oo, nag-trending na Sem-sem. Kasi nga, nagpunta rito si Yoon Bin sa Pilipinas para mag-promote ng something. Dahil hindi naman tayo invited doon. So, ayan. Oo nga. Anyways, kaya yun, nabuhay yung mga ganun. Kasi sinasabi nila, si Yoon Bin daw at si Paolo Avellino ay merong similarity. Ayon to kay Kim, kasi nakita niyo nga yung post ng isang fan na parang wala namang pagkakaiba. And then nag-comment nga itong si Kim, 'di ba sinabi niya gano'n, Sem-sem. Hala. Ba't ba Sem-sem? Same. Yan. Same yun eh. Same. Sem na lang, same. Totoo naman, at katulad nga pinag-usapan natin kahapon, na eto na nga, naglikot ng imahinasyon ng mga Kim Pao, di ba? At naghanap sila ng mga clips, mga footages, photos, interviews, ni Yoon Bin at saka ni Son Ye-jin, na tapos ipinartner doon, itinapat doon sa mga naging ganap ng Kim Pao, ni Kim at saka ni Paolo. At ang laki nga ng pagkakahawig, ano? Ultimo sa mga pictures, yung pagkakapareho ng mga pictures, mga posing. Correct. Halos pareho. So maraming mga angulo na gano'n, same angle, na hindi naman ginawa ni like, maiintindihan ko siguro kung ginawa ring project ni Kim Chu at ni Paolo Avellino yung Crash Landing on You, pero hindi eh. So marami lang talagang eksena na pareho sila. Kasi, at sabi nga, the same ang destiny. Kasi nga, totoo yung, di ba sila talaga yung real life couple? Di ba sabi nga nila, Binjin. Di ba, Binjin? Yun. Sa tunay na buhay naman, si Kim at saka si Paolo naman talaga yung real life partner. Kaya wala namang pagkakaiba. Pinapakita yung mga pictures, so parang ba, parehas na parehas. Meron naman, hindi, I mean, parehas yung parehas ng harot, parehas ng harot, parehas ng landian, ng lambingan, mga tinginan, mga tawanan, magkakaiba lang yung location, pero parehas halos eh. Kumbaga, meron mga interviews. Physically, yung mukha ni Kim Chu tsaka ni Son Ye-jin. Oo, halos parehas. Medyo itong, si Kim kasi bilugan eh. Yung kay Ye-jin, tama ba ako? Si Ye-jin kasi medyo may mahaba ng konting-konti lang. Parang humuhugis bigas. Ganon, diba? Pero yung kay Kim kasi, siya pero parang mas mukhang bata kasi ang Kim Pao no? In terms of mukhang bata yung ganun. Pero tingin ko mas pogi si Paolo. Mas gwapo. Gwapo si Yoon Bin, pero syempre, iba naman ang kagwapuan ni Paolo Avellino talaga. Ayan di ba? May mga paganyan. May paganyan. Di ba sino mag-aakala? Magkakaparehas itong at ang galing ng sa mga ganap nila. Ang galing ng Kim Pao Landia, talagang very resourceful. Nagulat nga ako na ang dami nilang hinanap. Kasi sabi nga nung araw na nag-trending yon, sinabi talaga nila na lahat ng fandom naglabas ng kanya-kanyang version. Talagang gumana. Pati yung mga eksena sa Crash Landing on You, sumakto dun sa isang eksena, sa ilang eksena ng My Love Will Make You Disappear. Na nakakaaliw talaga. Well, gano'n kasi totoo. Ako naman, given the chance na ipagawa talaga, kahit medyo matagal na yung teleserye, although marami rin naman mga lumang Korean K-drama na ginagawa ngayon, tingin ko bagay pa rin talaga sa Kim Pao. At talagang iba kasi yung si Kim ang nakikita ko yung character talaga doon, ng babae. Yung medyo may kaharutan din. Gano'n na gano'n. So, si Paolo kasi yung hindi kasi seryosong. Parang very usually mga character naman ng mga Korean serye, di ba? Yung mga lalaki ang seryoso. Hindi sila magalaw. Yung babae talaga ang
in character. Ibig sabihin, yung galaw-gaw, yung maharot, yung may kalanjian, yung mga tipong ganon, di ba? Sila yung malikot. Whereas ang mga lalaki ang character, as in, yung machismo ay limitado. Di ba? Hindi sila kahit yung mga ngiti, di ba? Limitado yung mga galaw na nagpapakita ng machismo. Ayun. So, naniniwala ka na ang naging future talaga ng Yoon Bin at Seo Ye Jin ay magiging future din ng Kim Pao? Hindi ako naniniwala. Hindi ka maniniwala? Nandiyan dyan ibig sabihin, nandiyan na. Yung kasi parang hindi pa sila kasal, no? Ang kinakailangan lang naman natin kumpirmasyon. Pero, nandiyan paniwalang-paniwala na ako. Ibig sabihin kasi pag naniniwala ka ba? Ako naniniwala na mangyayari yun kasi nag-start yun sa K-drama yung dalawa. Ginawa nila yon after a year nagde-date sila after a year na-engage sila. And then yun na, bumuo na ng pamilya. Oo. Ay, sinasabi mo yung magkakapit yung mag-asawa. Oo. Mahirap mag-predict ng mga bagay na mangyayari. Pero pwede naman paniwalaan if you want. Hindi, posible. Posible naman, pero yung naniniwala ka, parang kinumpirm mo na kaagad. Posible. Yung ngayon kasi, parang confirm na meron sila. Kasi katulad nga ng binabalita natin, biruin mo, ikaw ba naman wala naman sigurong magka-love team na consistent na yung babae, yung lalaki, pinagsisilbihan yung partner nila, katulad ng ginagawa ni Kim, na siya ay nagpre-prepare ng pagkain ni Paolo at pati yung kape. Ngayon, binigyan natin ng rason yan kasi nga si Paolo, di ba, mapili sa pagkain. At meron si Kim kasi may dala siyang coffee maker na binubrew talaga. So, yun, totoo yung relasyon nila dahil sa ginagawang effort ni Kim. At ito naman si Paolo bilang jowa talaga, jowa as in jowa talaga ni Kim. Siya naman yung umaalalay, yung mga nag-aasikaso sa taping, sa shooting. Tsaka wala naman tayo nakikita eh. Siguro disillusion lang ang mga Kim Pao or kahit tayo or kahit sino kapag biglang-bigla may nabalita kay Kim Chiu tungkol sa ibang lalaki. Same with Paolo Avellino. Pag nalaman na may nililigawan. Mabibigo siguro yung mga lalaki magtatangkang ligawan si Kim. Actually, parang hindi na sila nagtatangkang. Mabibigo sila kasi itong si Kim kasi siya yung tipo ng babaeng pag may minahal siya, pag meron siyang naging sentro ng kanyang atensyon at puso, yun na yun eh. Wala na yung gano'n, wala na sa kaliwa, titingin sa kaliwa, wala na titingin sa kanan. Pero iba naman kasi yung kilig ni Kim sa mga Korean stars. Iba yun. Pang fanay yun. Parang kilig lang ni Ann Curtis sa mga yung mga gano'n. So, kung sino man kaya kayo, kasi meron kasing may kumakalat kasi ngayon na may nag-message sa akin, totoo daw ba na itatambal na si Paolo sa ibang artista. Sabi ko, parang wala naman ako nababalita ng ganyan kasi hindi pa nga natatapos ang taping ng The Alibi tapos meron na kaagad na ganyan. Siyempre, wala pa. Ngayon pa nga lang na sunod-sunod ang project ng Kim Pao. Paano pa sila maghihiwalay? Ngayon wala pa. Diba? Siguro kung maghiwalay nga sila katulad sinasabi natin, may kanya-kanya silang mga pelikula or mga kanya-kanyang serye. Pero siguro wala lang. Mangyayari. Hindi naman pwedeng yung mga next 10 projects ng Kim Pao, puro sila din. Although maraming may gusto na ganun. Pero syempre, kailangan din makita natin kung paano ba magtrabaho yung si Paolo at si Kim. Pag iba naman ang kapartner nila. So mangyayari yung nagagawa sila ng project individually, magkaiwalay. Malalaman natin yung paglabas ng The Alibi, kung paano ito tatanggapin ng tao at kung ano talaga ang career program ng Star Magic para dito sa dalawang ito or individually kasi hindi naman siguro forever na magiging magkasama sila. Yun nga lang, dapat talagang suportahan ninyo, panoorin nyo, dapat mag-trending, mag-viral at mag-rate ang The Alibi para at least sunod-sunod ang ganap ng Kim Pao. At yatang Kim Pao bukod sa Nora Honor, Guy and Peep, Sharon and Gabby, Maricel and William, for a while kasi di ba? Napag-usapan or pinusuan yan ng mga tao, di ba? For a while, naging number 1 talaga ang siya, ano ba sasabi ko? Maricel dahil sa mga pelikula nila, pero hindi kasi, alam mo naman si William kasi, maharot din kasi, kaya mapabling, di ba? Meron sa pelikulang public
Pero ito naman kasi si Paolo at si Kim, ano sila, parang naka-lock in na sila sa isa't isa. Yes. Well, pero syempre, marami pa rin mangyayari. Pero for now, nag-enjoy pa lang ang Kim Pao. Actually, nasa heaven pa sila ngayon eh. Yun talagang lumulutang pa sa ere ang kanilang kaligayahan. Because nga, sunod-sunod eh. After nilang malungkot last week nga dahil feeling nila may problema, ang daming speculations. This time talagang nung isang tweet lang ni ni Kim Chiu, nabura lahat ng agam-agam at problema ng Kim Pao Lancha. Oo. Alam mo si Kim, ang galing niya, ang galing niyang babae, ang galing niyang tao kasi hindi niya dinadala sa kung saan-saan ang kanyang pinagdadaanan. Kasi yung iba, di ba, umiinom ng alak. Yes. Yung iba, nagta-travel. Yung iba, papagupit ng buhok. Papagupit ng buhok. Nag-shopping. Mga ganon. Kung saan makikita, nagwawalwal or something, or kung ano. Pero si Kim, yung kanya pinagdadaanan, china-channel niya. Akala ko. Hindi, china-channel niya doon sa gym. Hindi ba sabi niya ganun, I find peace at paz. Focus niya sa iba. Oo, doon. Totoo naman talaga yun. Totoo na kapag ka nag-workout ka at kasi alam mo yan, pag tumatakbo tayo, di ba? Nawawala kung ano man ang dinadamdam natin ng mga sandaling yon. Siyempre naman, mag-iisip ka pa naman, hingal ka na. Di ba? Hirap na hirap ka magbuhat ng mga weights, ng dumbbells. Kaya, kung kayo man may pinagdadaanan sa buhay, problema man at kung ano man yan, sa trabaho, sa pamilya, sa pera, iba yung pera. Sa pera. Ay, may pinagdadaanan mo. Charot. Tapos mahirap yung pag pinagdaanan mo, problema, tapos itatakbo mo pa, wala ka ng pamasahe, gagastos ka pa. Hindi, kung wala ka talaga pamasahe, patakbo mo na mula bahay. Ilakad mo na lang wala sa inyo, di ba? At least, maaliw ka pa. Pero nagayahin nyo nga si Kim, mag-workout kayo or maglakad-lakad kayo kung may problema kayo. Maglakad-lakad lang kayo. Yun talaga yung sinasabi ni Kim. Makakapag-isip kayo ng na pwedeng i-focus sa mga mas positive na bagay. May problema, nandiyan naman, hindi naman yan nawawala. Pero nasa yan kung paano mo i-handle. At si Kim talaga, alam niya kung paano i-handle at alam niya kung saan i-focus. At yun nga, okay. Si Paolo kaya kapag ka nagkakaproblema, may pinagdadaanan, ano kayong ginagawa nun? Ano kayong kanyang outlet? Siguro nagko-computer. Baka nagko-computer, nag-games. Pero siguro noon, di ba aminado naman, dumating naman sila nila Jake Cuenca sa punto na nagnonomon. So, ganun noon. Kaya lang nag-mature na rin. Okay. Sa kasalukuyan, walang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chiu at Paolo Avellino na ang kanilang relasyon ay mauuwi sa kasalan. Bagamat may mga ulat at chismis na kumakalat sa social media tungkol sa kanilang umano'y kasal, kabilang na ang mga video at post sa TikTok at Facebook, wala pang pahayag mula sa kanilang kampo na kukumpirma nito. Sa katunayan, may mga ulat na nagsasabing kinansela ang kanilang kasal, ngunit hindi rin ito nakumpirma ng mga pangunahing balita o ng mga artista mismo. Ang tambalang Kim Pao ay naging popular dahil sa kanilang on-screen chemistry sa mga proyekto tulad ng My Love Will Make You Disappear, What's Wrong with Secretary Kim, at Linlang. Ang kanilang tambalan ay nagbigay ng kilig sa maraming tagahanga, ngunit hanggang ngayon, nananatili itong bahagi ng kanilang profesional na karera bilang mga artista. Para sa mga tagahanga na umaasang mauwi sa kasalan ang kanilang relasyon, mas mainam na hintayin ang opisyal na pahayag mula kina Kim at Paolo. Sa ngayon, ang kanilang relasyon ay tila na nananatili sa profesional na antas at anumang balita tungkol sa kanilang personal na buhay ay dapat kumpirmahin muna bago paniwalaan. Mukhang marami ang nakapansin at nagkakaguluhan sa mga ulat tungkol sa posibleng kasal ni Kim Chiu at Paolo Avellino, kasama ang mga posts sa TikTok, Facebook at mga speculative YouTube videos. Narito ang huling estado batay sa mga nakalap na impormasyon. Wala pang opisyal na pagkumpirma mula kina Kim Chiu o Paolo Avellino tungkol sa kanilang pagpapakasal. Kaya't mahigpit pa rin itong nakapaloob sa mga rumor at hype sa social media. May lumalabas na post kagaya ng breaking news, wedding canceled. Ngunit dahil ito'y mula sa Facebook page at hindi opisyal na outlet, dapat pag-isipan muna ito ng mabuti. Maraming speculative YouTube titles tulad ng Kasal na to Next Year o Shocking Secret Marriage Proposal na tila clickbait lamang base sa kanilang sensational na estilo at walang konkretong ebidensya o pagtanggi mula sa mismong mga artista. Mas may posibilidad na clickbait katotohanan
mas ligtas na hintayin ang opisyal na pahayag mula sa kanila. Para sa mga tagahanga, pinakamainam na maging maingat at huwag agad maniwala sa asawa-asawang mga posts. Maghintay na lang ng direktang mensahe o pahayag mula sa mga artista o sa kanilang opisyal na komunikasyon channels kung sakaling may totoo nga itong nangyayari. Humihimlay pa rin ang anumang konkretong balita patungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino, kabilang ang mga issue tungkol sa kasalang umano'y ikinakandado nila base sa pinakahuling pagsusurvey sa mga available na impormasyon. Walang opisyal na pahayag mula sa mga artista. Walang naging kumpirmasyon o pagtanggi mula kina Kim Chiu o Paulo Avellino ukol sa balitang wedding canceled na kumakalat sa Facebook at social media. Hanggang ngayon, nananatiling speculative ang mga ito. Noong 2025, lumabas ang pelikulang My Love Will Make You Disappear na kanilang pinagsamahan. Ito ay naging maraming kinitaan at naging successful sa takilyas. Bukod pa rito, ang kanilang adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim ay nagkamit ng ilang nominasyon at premyo, kabilang ang Best Actress para kay Kim sa Asian Television Awards at Best Theme Song na nasabing show. May mga sensational YouTube content pero walang konkretong basehan. May mga bagong upload sa YouTube kamakailan na may sensational titles tulad ng Is a Kim and Paulo Wedding Coming Soon o OMG, Secret Marriage Proposal, na kalimitang clickbait ang estilo. Wala pa ring malinaw na ebidensya o opisyal na pahayag mula sa mga artista mismo. Kitang-kita ang professional chemistry, ngunit wala pang ebidensya na umaabot sa pangako ng kasal. Hanggang sa kasalukuyan, mas wasto at ligtas na sabihin na wala pa ring paglabas na opisyal na ulat o pahayag na nagpapakita na mauwi sa kasalang relasyon ni Kim at Paulo. Pinakamainam pa rin na hintayin ang anumang opisyal na statement mula sa kanilang kampo kung sakaling may mahihiwatig ng totoong nangyayari.